Dalawang panalo na ang Gilas Pilipinas sa Asian Games at talagang magandang practice ang Thailand sa Gilas in preparation sa game natin versus Jordan on Saturday. Sa simula pa lang ng laro ay pinakita na ng Thailand players na hindi sila takot sa Gilas at sa unang low post ni Junmar Fajardo ay nasakta na siya kaagad sa kanyang mukha, a sign of things to come. Gigil na gigil si Justin Brownlee at ang buong team kaya nahihirapan ang Gilas sa simula ng laro at hindi pa nakakatulong ang pagputok ni Tyler Lam para sa Thailand. Pero dahil pinagalit ng Thailand si Junmar Fajardo, ay pinakitaan sila ni Junmar ng galing ng Pinoy by converting a very difficult mid-range shot. Pero hindi napatinag ang Thailand at patuloy ang kanilang pagputok sa tres at lahat na sila ganado. Kung gaano man ka-accurate ang scoring ng Thailand, ay ganun rin kamala si Justin Brownlee. Buti na lang pumasok ang sixth man ng Gilas na si Sergi Perez na pinamunuan niya ang opensa ng Gilas. Pinapasok na ni Coach Tim Con si Chris Ross para bantayan si Tyler Lam pero pinustihan naman siya dahil mas matangkad si Lam sa kanya. At nang nakuha na ng Gilas ang laro at nakakuha ng comfortable lead ay dito naman pumutok si Lish ng Thailand na kahit anong bitaw ay pasok lahat. Kaya nga nakaalagwa ang Thailand at binaba ang lamang as low as 5 points in the fourth quarter. Buti na lang at nakabawi ang Gilas at nakuha ang panalo 87-72, a 15 points lead. Nangunguna pa rin si Justin Brownlee sa scoring with 19 points, 11 rebounds and 4 steals. Si Sergi Perez na mayroong 16 points, 7 rebounds and 3 steals. Junmar Fajardo with 9 points and 6 rebounds. Calvin Aftana with 9 points and 3 rebounds. At si Scottie Thompson na muntik nang mag-triple-double with 7 points pero meron siyang 8 rebounds and 9 assists. Magandang laro ito ngayong Sabado versus Jordan para makuha ang top spot sa ating grupo. Pero I still feel na kulang pa rin tayo ng isang big man. Okay sana kung nandyan sina Motau Toa, Abueva at Perkins dahil kailangan sila against bigger teams going forward. Perfect sana si Kai Sotto dito sa system ni Coach Tim Con at siguradong mailabas ni Coach Tim ang totoong laro ni Kai Sotto. Sayang at hindi nakasama si Kai Sotto. Hopefully, may susunod pa para kay Coach Tim Con at makukuha na niya si Kai Sotto para sa Gilas. Hindi lang namamalayan natin na nauungusan na pala ni Kai Sotto si Jochi, ang best big man ng Asia nung FIBA World Cup. Sa kanilang match-up sa game ng Gilas versus China, ay angat na angat talaga si Kai Sotto sa kanilang head-to-head. Ilang beses na rin nakatapat sina Kai Sotto at Jochi noon sa NBL Australia at palaging lamang dito itong Chinese big man. Veterano na kasi at meron ng NBA experience. Samantalang si Kai Sotto ay bagito pa, pero lahat naman ng kanilang mga tapatan ay very competitive at hindi nagkakalayo ang kanilang mga numero. Pero palaging angat ang statistics ni Jochi, pero sa game ng China versus Gilas sa FIBA World Cup ay binao ni Kai Sotto in terms of stats ang best big man ng China na best big man na rin ng buong Asia. Kai Sotto scored 12 points at tinambakan pa nila ang China. Samantala ang best big man ng Asia ay nakascore lamang ng 2 points. So diyan pa lang ay napakalayo na ng agwat ng kanilang scoring. At pati sa rebounding ay lamang pa rin itong si Kai Sotto na nakakuha ng 6 rebounds compared sa 3 rebounds ni Jochi. Nakalamang lang sa assist si Jochi na may 3 assists at si Kai Sotto ay nakaisang assist lamang. Pero very clear na lamang si Kai Sotto in terms of the numbers. Pati sa playing time ay lamang rin si Kai Sotto na nakapaglaro ng 19 minutes at si Jochi naman ay naka 8 minutes lang. So
So here's what the bashers say. Na-injured kasi si Jochi, kaya hindi na pinalaro ng coach. Well, tama naman yan. Pero it's part of the game. At hindi ito sukatan kung gaano kalakas ang isang player. Katulad rin ni Kai Sotto sa NBL Australia, na limited lamang ang kanyang playing time, di ba? So as much as gusto pa ni Kai Sotto na maglaro noon sa Adelaide 36ers dahil maganda ang kanyang matchup kay Jochi, ay hindi niya nagawa dahil hindi na siya pinasok ni Coach C.J. Broughton. It's all part of the game, pati ang mga injuries. Pero kung si Kai Sotto ang injured at pangit ang laro dahil sa injury, ay kung ano-anong mapapait na mga salita ang binabato kay Kai Sotto. Remember nung nagka-injury si Kai Sotto sa NBA Summer League? Binigyan ba si Kai Sotto ng mga bashers niya ng fair comments? Samantala, huminto ang lahat para sa Team Pilipinas nang wala itong nakuhang medalya ni Tong Martes sa 19th Asian Games. Mula sa pagkatalo ni Ross Villarin, noob from PH sa esports, hanggang sa pagkukulang muli ni swimmer Kyla Sanchez sa pagkamit ng medalya, walang maipakitang medalya ang mga Pinoy athletes habang natapos ang ikatlong araw ng Asian Games. Nananatili ang bansa sa 2 bronze medal under its belt and relegated it 2 notches down the medal tally at number 22. Sa isang mahinang araw para sa iba pang miyembro ng Philippine contingent, tila na sa pinakamagandang pwesto ang 22 years old na si Kyla Sanchez, isang silver and gold medalist sa 2020 Tokyo Olympics na nakamit niya ang medalya after finishing third in the morning heats of the women's 100-meter freestyle with a new national record of 54.70 seconds. Sa kasamaang palad, ang Phil Canadian ay siyang tanging nakalikom ng ikalimang pwesto sa final kahit na nabasag niya ang kanyang naunang record sa parehong event na may oras na 54.69 seconds. At si Siobhan Bernadette Howitt ng Hong Kong ay nagwagi ng ginto na may bagong record na 52.17 seconds. This is my first international competition since my residency. I came in here to get back to the environment and atmosphere. I'm slowly getting more comfortable. I'm really happy for my races so far. At yan ang sabi ni Kyla Sanchez. At may iba pang laban si Sanchez sa Miyerkules para sa 50-meter freestyle. Pero may ilan pang sasalihan ang bansa sa kanilang pagsusumikap na maabot ang 4 na medalyang ginto na kanilang nakuha sa 2018 Palimbang Asian. Hindi pa nakakalahok ang world number 2 pole vaulter na si AJ Obiena, gayon din ang Olympic gold medal winner na si Hidilyn Diaz at Asian champion na si Vanessa Sarno, habang si Olympian Marjeline Didal ay maglalaban-laban para sa ikalawang ginto sa women's street skateboarding sa final sa Miyerkules. Host China further pulled away on top of the medal tally with 53 golds, 29 silvers, and 13 bronzes.